Narito muli mga kaibigan ang ating online Bible study. Para doon sa hindi pa po nakakilala sa akin, ako ay isang mangangaral ng Seventh-day Adventist at nasa ibaba po ng ating screen ang aking pangalan. At nais ko rin pong ipaalam at ipaalaala doon sa mga kapatiran ng Seventh-day Adventist na para maging bahagi din tayo at makakatulong tayo sa pagpalaganap po ng Ebanghelyo ay ako po'y nakikiusap sa inyo mga minamahal kong mga kapatid na i-like and share lang po ninyo ang ating programa na ito. I-share niyo ito sa inyong mga kakilala, mga kaibigan, mga friends ninyo sa Facebook, mga kamag-anakan o mga kasamahan po sa trabaho para sabay-sabay po tayo nakakatulong sa banal na gawain. Sa oras pong ito ay mayroon tayong bagong topic, no? Ito po ay breaking free from vices. Ano ba ang turo ng banal na kasulatan tungkol po sa makawala tayo, makahulagpos tayo, maiwanan natin ang ating mga iba't ibang mga bisyo. So sa oras na ito, may namahal kong mga kaibigan, higit lalo doon sa mga kakilala ninyo ay i-share niyo ito uli para po na mapag-aralan natin 'to ng sabay-sabay. At dito matutunan natin sa ating programa ngayon kung ano ang pamamaraan na tinuturo sa atin ng Biblia para maiwanan natin, makawala tayo sa iba't ibang masasamang bisyo na mayroon tayo. Manalangin po tayo mga kaibigan. Sa oras na ito, dakilang Diyos, ay narito po ang inyong abang lingkod. Narito rin ang mga kapatiran ng Iglesia ng Montevilla, ganoon din ang aming mga kakilala at mga kaibigan na patuloy na nakikinig po sa inyo pong banal na programa na online Bible study. Sa oras nito, Panginoon, ay muli naming inanyahan ang inyong banal na Espiritu na siya pong tanging gagabay sa amin, sa aming pag-aaral ngayon. Ganoon din ang inyong mga banal na mga angheles na siya mga ngasiwa din sa amin, sa aming pakikinig ngayon na iyong banal na salita. Turuan mo po kami, Panginoon, buksan niyo po ang aming isipan. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So mga minamahal kong mga kaibigan ay narito po ang ating introduction. Maraming mga kabataan ngayon ang nalulong sa iba't ibang klase ng bisyo. Mayroong nalulong sa alak, sigarilyo, o ang masama pa itong droga. Maaaring sa pornografiya or pornography, ano po, na nagkalat ngayon sa social media. Ito pong iba naman na maaaring nalulung sa sugal, babae man o lalaki, o nalulung din sa social media addiction. Mga kabataan natin ngayon kahit maliliit pa ang gagaling na nilang magbukas ng kanilang mga cellphone at nalulung na rin sila. May mga bata aking nakikita na kukurap-kurap na ang kanilang mga mata at halos hindi na sila natutulog, halos hindi nakakain, hindi na maiistorbo, ayaw na mag-aral ng kanilang aralin sa paaralan dahil sa nanonood lamang ng mga palabas po sa kanilang mga cellphone. At ang isa rito sa tinatawag na masasamang bisyo, mga kapatid, itong toxic relationships. So sa ating pag-aaral ngayon, ating pag-aralan ito kung paano natin malabanan ito gamit po ang payo ng banal na kasulatan. Minsan nagsisimula lang ito sa tinatawag na curiosity. May mga pagkakataon kahit ako noong kabataan ko ay para bang 'pag may nakita akong nigarilyo ay sabi ko, "Subukan ko kaya ito, ano kayang lasa nito?" So diyan nag-uumpisa, ano po mga minamahal kong mga kaibigan at kinatagalan, may mga kabataan tayo na nalulung din sa mga droga dahil sa curiosity lang, na gusto lang tumikim o gaya-gaya lang at magkakaroon lang siguro ng eksperyensya. Pero ang problema mga kapatid habang tumatagal, sabi rito, napapansin mo na di mo na ito kontrolado. Para bang ikaw na ang hawak nito. 'Pag addicted na ang isang tao mga kapatid, ano bang bisyo meron ka, sugal, alak, sigarilyo, droga o kahit yung tsismisan. 'Pag naa-addict ka sa tsismisan, paninira sa kapwa, nakaka-addict din 'yan at hindi mo alam na ikaw pala ay kontrolado na sa iyong bisyo. Sabi ng mundo 'no, madalas nating maririnig 'yan, basta masaya ka, go, sabi nila. Kung saan masaya, sige, gawin mo.
Mali po 'yan. Anong sabi ng banal na kasulatan o ng Biblia? Hindi lahat ng gusto mo ay makakabuti sa'yo, totoo po 'yun. Siguro piliin naman natin yung mga bagay na gustuhin natin at ating, tangkilikin. Pero 'pag yung, mga masamang bagay mga kaibigan na sa tingin natin nakakasama sa atin, nakakasama sa ating relasyon sa ating kapwa, nakakasama sa relasyon natin sa ating mga magulang, mga kapatid at kamag-anakan at kaibigan, at higit lalo nakakasama sa ating relasyon sa Panginoon, ay iwasan na natin 'yan at ihinto natin mga kaibigan ano kung ito ay masama talaga. Ang tema ngayon ay Principles on Overcoming Vices. Ito yung mga prinsipyo na ituturo sa atin buhat po sa banal na kasulatan kung ano ba ang paraan na sinasabi ng banal na kasulatan para paglabanan natin, maiwasan natin at maiwanan natin ang tuluyan ang masasamang mga bisyo. Ayon po sa aklat ng Korinto, 1 Corinthians chapter 6 verse 12 sa wikang Pilipino, ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, ngunit hindi ang lahat ay nararapat. Nakita niyo mga kapatid, mga kaibigan, lahat ng mga bagay para daw sa iyo, sa iyong sarili ay matuwid. Pero sabi ng Biblia, hindi daw lahat ng bagay ay nararapat. Hindi lahat ng bagay ay dapat mong gawin o gayahin mo ang ibang mga tao na nakikita mo. Ito ay nakakasama para sa iyo, ay huwag mong gayahin kasi hindi po ito nararapat para sa iyo. Ang lahat ng mga bagay sa akin ay matuwid, sabi ni Apostol Pablo. Ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anuman. Ang, payo na ito ni Apostol Pablo, mga minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, ay napakaganda po. Kasi ang lahat daw ng mga bagay para sa iyo ay matuwid, 'di ba? May pagkakataon nasa isip natin na okay ito, para ito sa akin, nakakabuti sa akin. Pero ang twist nito sa ibaba, ngunit hindi ako pasasakop sa kapangyarihan ng anuman. Kanino dapat tayo magpapasakop mga kaibigan at mga kapatid? Sa Diyos lamang. Kaya mayroon tayong Biblia, kaya yan ang ating pinag-aaralan parati kung, para malalaman po natin kung kanino tayo dapat na magpapasakop. Ang, main point natin, number one mga kapatid, ay yung mga bisyo natin na siyang tinatawag na nagpalulong sa atin at umaalipin sa atin. Ating titingnan, ano ito, no? Sa Tagalog, no? Ang mga bisyo ay hindi nagpapalaya. Sila ay nag-aalipin. Nakita mga kapatid, anumang bisyo. Pag sinabi kasing bisyo or vices, hindi maganda ito para sa tao. Hindi maganda ito para sa relasyon natin sa Diyos, higit sa lahat. No? Ganon din sa ating kapwa. So, ang anumang bisyo ay hindi daw ito nagpapalaya sa atin pagkus ito ay umaalipin sa atin. Nagpapaalipin tayo sa mga ano, ang bisyo, delikado po yun, mga minamahal ko, mga kaibigan. Ayon po sa aklat ng Juan, ng Kapitulo ay 8, at ang talata ay 34, sinagot sila ni Jesus, katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa iyo, ang bawat nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Walang tao po sa mundong ito, minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid, na hindi po nagkakasala. Lahat po tayo ay makasalanan. So ang bawat nagkakasala daw ay ano daw? Alipin ng kasalanan. So ano ba ang tanging solusyon para hindi tayo magiging alipin ng kasalanan? Yan isa sa ating pag-aaral ngayon para maiwasan natin na magiging alipin tayo sa kasalanan. Maging alipin tayo sa anumang bisyo na nagsisikap ang mga bisyo na ito na aalipinin po tayo. Ayon sa aklat ng Roma, ang kapitulo ay 6 at ang talata ay 16. Hindi ba ninyo nalalaman, sabi ni Apostol Pablo, na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo'y mga alipin ang inyong tinatalima. Ibig sabihin ni Apostol Pablo, mga kaibigan at mga kapatid, kung ano daw yung mga bagay na ating sinusunod, no? Tinatalima, sinusunod. Ito daw ang umaalipin sa atin. Kung ang Diyos ang ating sinusunod, kung ang kanyang banal na salita, kung anong payo at babala na nariyan po sa banal na kasulatan atin itong sinusunod, ito po ang umaalipin sa atin at ito po ang ating tinatalima.
maging ang kasalanan na ikamamatay, maging ang pagtalima sa ikapagiging matuwid. So, kung saan tayo nagpapalipin, kung saan tayo tumatalima, yan po ay nakakabuti sa atin kung tatalimahin natin, kung magpapaalipin tayo sa salita ng Diyos at magpapaalipin tayo sa Diyos mismo. Ito po ang nakakabuti sa atin, minamahal ko mga kaibigan at mga kapatid. May reflection dito, pagbulay-bulay. Akala ng iba, expression ng freedom ang bisyo. May mga tao kasi mga kapatid, akala nila pag meron silang bisyo, kalayaan ko ito, kalayaan kong gumawa ng masama, kalayaan kong manigarilyo, kalayaan kong uminom ng alak, kalayaan kong magsugal, kalayaan kong manira ng reputasyon ng aking kapwa. Yan ang isip ng iba. Kasi sabi nila, expression of freedom daw ito. No, mali po yan. Kasi ang totoo niyan, mga kaibigan, ito ay unti-unting pagkalulong, isang anyo ng pagkakalipin. Narinig niyo mga kaibigan at mga kapatid. Sa umpisa, okay lang siguro, nagsusugal ka, ninigarilyo ka, nagbibisyo ka, anong bisyo meron ka, o higit lalo itong droga, no? Yung pagnanakaw, minsan bisyo yan. Pero pag nakasanayan mo na hindi na bisyo, addicted ka na sa pagnanakaw, delikado. Ano po? So, unti-unti na ang pagkalulong nito at ito ngayon ang umaalipin sa iyo. Delikado po yun. Iwasan natin yun mga kaibigan at mga kapatid. Point number 2. Our body is God's temple. Isipin natin, mahal kong mga kaibigan, yun sa banal na kasulatan. Ang ating katawan daw ay templo ng Diyos. Anong ibig sabihin ng templo? Tahanan ng Diyos. Ano po? Pero nais kong ipaalam sa inyo, hindi po basta-basta mananahan ang Diyos o ang banal na Espiritu sa ating tahanan, sa ating katawan, kung ang katawan natin ito ay marumi. Yan ating pag-aralan ngayon. Paano mananahan sa ating katawan, sa ating buhay, sa ating puso, ang banal na Espiritu. Ito ang ating titingnan. Ayon sa wikang Tagalog, ang katawan natin ay hindi atin. Ito'y templo ng Diyos. Hindi natin pag-aari ito. May kasabihan nga na madalas nating maririnig na ang katawan natin ito ay hindi natin pag-aari. Ang ating buhay ay hiram lamang. At ito ay templo ng Diyos. Pero ulitin ko, hindi ito magiging templo ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid, kung ang ating katawan ay marumi. Yan ang nais kong alam sa inyo. Pag marumi ito, maraming bisyo ito, at maraming masamang bagay na sa iyong katawan, at ayaw mo talagang linisin ito, ayaw mo humingi ng tawad, ayaw magsisi at magbago, hindi mananahan sa iyo ang Diyos. Hindi niya ito magiging templo. Sa 1 Corinthians chapter 6, 19 at saka 20. Ito sa wikang English naman tayo. Do you not know that your bodies are temples of the Holy Spirit? Hindi mo ba alam na ang ating katawan daw ay templo ng banal na Espiritu na kung saan nasa atin, no? Whom you have received from God. Nasa atin ang banal na Espiritu na kung saan tinanggap natin ito mula sa Diyos. You are not your own. Wala tayo sa ating sarili. Ibig sabihin, hindi natin pag-aari ito. You were bought at a price. Alam mo yung kung magkano ang halaga, mga minamahal ko mga kaibigan? Halaga ng ating katawan na binili ito. Ang bumili nito ay si Kristo doon sa Kalbaryo. Nung si Kristo ay namatay, ibinuwis niya ang kanyang buhay, tumagas ang kanyang dugo para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Yun po ang ibig sabihin na binili tayo ng dugo ni Kristo. Kaya ang ating kaligtasan ay nakasalalay sa ating pananampalataya kay Kristo. You were bought at a price. Binili daw tayo sa isang malaking halaga at ang halaga nito ay priceless. Walang katumbas kasi buhay ni Kristo, dugo ni Kristo ang halaga nito, minamahal ko mga kaibigan. Therefore, honor God with your bodies. Kaya nga sabi dito daw, ay luwalhatiin natin ang Diyos sa magitan ng ating katawan. Kaya kung marumi ito, punong-puno ito ng bisyo, marumi ating, at isipan natin, ating puso ay marurumi, hindi po mananahan sa atin ang banal na Espiritu. Pagbulay-bulay muli, kung ang katawan mo ay tahanan ng banal na Espiritu,
Dapat lang na alagaan ito at ano daw, iwasan ang anumang nakasisira dito kasama ng mga bisyo. So, napakaganda ang mga katagaan na ito na narito sa slide na ito, minamahal kong mga kaibigan at mga kapatid. Kung ang katawan daw natin ay tahanan ng banal na Espiritu, dapat lang daw ito na alagaan natin. Iwasan ang anumang mga nakakasira dito kasama ng anumang bisyo na mayroon tayo ngayon. Point number 3, katotohanan daw o tunay na kalayaan na ating matagpuan lamang kay Kristo. Real freedom is found in Christ. Ang totoo at tunay daw na kalayaan ay matatagpuan lamang natin ito kay Kristo Jesus. Ayon sa wikang Pilipino, ang tunay na kalayaan ay nasa Panginoong Jesus. Paano yun? Paano tayo mapalaya? Bakit ating Panginoong Hesukristo ang siyang totoo at tunay nating kalayaan? Kung i-quote natin ang isang talata ng Biblia na si Kristo mismo ang nagsabi na, lumapit kayo sa akin, kayong mga nangapapagal at nabibigat ang lubha, at pagkakalooban ko kayo ng kapahingahan. Ibig sabihin, isuko natin sa Panginoon ang ating mga problema. Ano mang mayroon tayong bisyo, isuko natin sa Kanya, at pagtuluyan natin na isuko sa Kanya, magsisi tayo, humingi tayo ng tawad, at magbago. Ang pangako natin Panginoong Hesus ay bibigyan po niya tayo ng kapahingahan. Sa Galatians chapter 5 verse 1, sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. No, ito yung ating nasabi kanina na sa kalayaan daw ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkakaalipin. Kung ano mang umaalipin sa akin sa oras na ito, minamahal ko mga kaibigan. Alipin man tayo sa anong mang uri ng pagkakasala, pagsasugal, paninira ng kapwa, pagsisigarilyo, pag-iinom ng alak, ito yung masasamang bisyo pa na tinatawag na lulong na nasa droga, halimbawa lang. Ito ng panahon. No? Sabi dito sa aklat ng Galacia na sulat ni Apostol Pablo, sa kalayaan daw ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin. Pag napalaya na tayo ni Kristo, huwag natin bumalik pa doon. No? Ating mamalaman pa mamaya kung ano ba talaga ang dapat natin gawin, patuluyan natin maiwasan at maiwanan ang masasamang mga bisyo. Sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, kaya't kung ang sino man ay naki Kristo, ibig sabihin isinuko mo na yung sarili kay Kristo, tinanggap mo na si Kristo sa pamamagitan po ng bautismo, tinanggap mo na siya bilang iyong personal na tagapagligtas, siya ay bagong nilalang na. Ito yung born again Christian. Tinanggap niya si Kristo sa pamamagitan po ng bautismo, then mayroon siyang totoo at tunay na pananampalataya, at inaiwanan na niya, naiwasan na niya, tinalikuran niya ang kanyang mga masasamang mga bisyo. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Mga kaibigan at mga kapatid, kung anumang mga bagay, masasamang mga bisyo na umaalipin sa atin hanggang sa mga oras na ito, isuko natin ito kay Kristo upang tayo ay magiging bagong nilalang. At ang sabi nito, ang dating mga bagay daw ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Reflection ulit. Hindi ka tinawag ng Diyos para manatiling bihag ng bisyo. Nakita niyo mga kaibigan? Once na tinawag tayo ng ating Panginoong Hesus, once na mayroong kumatok sa iyong pintuan at daladala ang salita ng Diyos, aralan ka, magkaroon ka ng Bible study. Ito na yung pagkakataon na tanggapin mo, samantalahin mo ang pagkakataon na ito. Kasi ang sabi nito, hindi ka tinawag ng Diyos para manatiling bihag ng bisyo. Sa Kanya, may bagong simula at totoong kalayaan. Kaya ang tunay at totoo nating kalayaan ay na kay Kristo lamang. Pakinggan natin parati ang salita ng Diyos. Linggo-linggo ay ating mapakinggan ito sa ating online Bible study. Meron tayong ganito mga pag-aaral sa ating online Bible study. Sanayin natin ating sarili na makinig nito. Once a week, no?
nag-a-upload tayo at buong linggo 'yan ating napakinggan online. So, marami tayong matutunan at lalo tayong mapalapit sa Panginoon. Ito ang aming conclusion at saka challenge, ano? Huwag hayaang kontrolin ka ng bisyo. Mga kaibigan, napakaganda po nitong sinasabi rito, 'no? May challenge dito, eh. Huwag hayaang kontrolin ka ng bisyo. Hindi yung bisyo ang magkokontrol sa'yo, kundi si Kristo ang dapat ang kokontrol sa'yo. Hindi mo ito kailangang labanan mag-isa. Nakita niyo mga kaibigan, mga kapatid? Hindi natin kaya na mag-isa lang tayo na, labanan ang anumang bisyo meron tayo, higit lalo kung ikaw ay lulong na sa iba't ibang mga bisyo. Hindi po natin kaya itong mag-isa. Sa magitan ni Kristo, may pag-asa, may lakas, at may bagong buhay. Ulitin ko, sa magitan daw ni Kristo, kaibigan, mayroon tayong pag-asa. Mayroon kang lakas na iwanan at labanan ito at tuluyang alisin sa ating sistema. At may bagong buhay na po tayo kay Kristo Jesus. Ang member verse natin ay 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yaong matitiis ng tao. Maniwala ba kayo mga kaibigan? Walang tukso na hindi natin kaya. Hindi ibibigay sa iyo ng Diyos ang tukso na yun kung hindi mo kaya. Nais ko ipaalam sa inyo mga kaibigan at mga kapatid, hindi po Diyos ang nanunukso sa atin, bagkus ang dyablo ang nanunukso po sa atin. Pero ang mga panunukso po ng dyablo ay kontrolado ng Diyos. Sabi rito, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso kundi yaong matitiis ng tao. Datapwat tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Alam ng Diyos kasi ang ating kapasidad, mga kaibigan. Alam niya ang kapasidad mo, hanggang saan lang ang kaya nating mga tukso. So, 'pag hindi natin kaya, hindi po ibibigay ng Diyos sa'yo 'yan. Ibig sabihin kung ano mang mayroon ka ngayon, bisyo, kaya mo sana 'yang labanan. Kaya lang ayaw mong labanan, ayaw mong bitawan, ayaw mong iwanan yung mga masasamang bisyo. Pero, ay, hindi daw niya itutulot ito, yung mga tukso na ito kung hindi natin makakaya. Pero, yung iba bang porsyon nito mga kaibigan, kundi kalakip din ng tukso ay ano daw? Gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Itong sinasabi natin kanina na hindi tayo tinutukso ng Panginoon na hindi natin kaya. Sorry, hindi pinahintulot, sorry, hindi pinahintulot ng Panginoon na tuksohin tayo ng dyablo na hindi natin makakaya. Ulitin ko, i-refresh ko, hindi itutulot ng Panginoon na tuksohin tayo ng dyablo na hindi natin makakaya. Ibig sabihin kung ano mang mayroon tayong bisyo ngayon, kaya sana nating labanan yan. Kaya lang ayaw nating labanan. Totoo yan. Sabi rito, kung hindi daw kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag. Kung sinusuntok na tayo ng ating kaaway, hindi ba tayo iilag? Magpapasuntok lang ba tayo? So, ganun ibig sabihin nito. Pag may paparating pa lamang na tukso, ilagan na natin. Mga kaibigan natin minsan ang siyang nanunukso sa atin iwasan na natin. Alam niyo mga kaibigan, hindi pa niyo ako lubusang kilala, baka dito lang sa online niyo ako naririnig. Pero ang aking lumang pagkatao ay madilim nung panahon. Oo, nahirapan din akong alisin sa aking sistema ang masasamang mga bisyo. Ang dami ko ng bisyo noong panahon. Pero nung nagbalik loob ako sa Panginoon, sa tulong ng ating Panginoong Hesukristo, naiwanan ko lahat ng mga yun. Napakahirap gawin yun, pero 'pag, ah, sundin mo lang ang sinasabi rito, kundi kalakip din ng tukso ay ano daw? Gagawin naman ang paraan ng pag-ilag. Mga kaibigan natin nanunukso yan, iwanan mo. Wag mo naman silang awayin, pero iwasan mo lang sila upang ito'y inyong matiis. Mahirap ang pagtitiis ng yung mga kaibigan mo dati, mga best friends mo, mga close friends mo, nakasama mo sa mga iba't ibang bisyo tapos bigla mo silang iwanan, 'di ba? Ang ginawa ko noon ay umalis ako sa isang lugar na ito na doon ako nalulong. Paglipat ko sa ibang lugar, wala na akong kakilala. So, wala na masyadong manunukso sa'yo. Yan lang ang sarili ko lang paraan yan, 'no, para makaiwas ng tukso.
Ito yung personal na application at saka challenge sa ating mga kaibigan. Number 1, identify one vice na gusto mong isuko kay Lord. So, alamin mo kung ano yung isang bisyo mo na dapat mong isuko sa Panginoon. Hindi kasi makuha natin ng biglaan. Alam mo, may 5, 3, o 2 tayong bisyo. Maaari siguro hindi isahan. Sa isang pagkakataon na iwanan mo kaagad yan o ah, alisin mo kaagad sa iyong sistema. Hindi siguro eh. Isa-isa muna. No? So, alamin mo muna kung ano yung bisyo na nais mo isuko sa ating Panginoong Diyos. Number 2, pray about it daily for 7 days. Para maiwasan mo ito, malawanan mo ito, ay mananalangin tayo. Idalangin natin ang bagay na ito, makayanan natin labanan ito. Araw-araw yun sa loob ng 7 araw na pananalangin. Bago matulog, gawin natin yun. Find accountability, someone who will help and pray with you. Lumapit ka sa isang kaibigan mo, o may kakilala kang pastor, o may kakilala kang mangangaral, lapitan mo siya. At pagkatapos noon, humingi ka ng tulong at ng pananalangin din para ipag-pray ka niya. Mayroon tayong comment section mga kaibigan dito sa ating programa. Pwede kayong mag-message dito o magpakilala kayo at sabihin niyo sa akin kung ano yung inyong problema. At pagkatapos noon, magtulungan tayo. Pwede ko kayong tawagan or magkita tayo personally. No? Kung malapit lang kayo, magkita tayo. Mas maganda kasi yung personal talaga na nag-uusap or magtawagan tayo or sa chat na lang. Ano po? So, find someone daw. Find accountability. Someone who will help and pray with you. Number 4, replace the vice with a spiritual habit. Kung ang bisyo mo ay panigarilyo at nahirapan ka talaga ito, pwede mong idaan mo muna ito sa pagkain ng iba't ibang mga prutas o candy. Pero higit sa lahat, ang ipapalit natin dito sa mga bisyo ay spiritual habit. Ano ba yung spiritual habit? Prayer. Ano pa? Pagbabasa ng Biblia at pananalangin, yung worship, pag-aawitan, di ba? Or serving the Lord, yung paglilingkod natin sa Panginoon. Kung gusto niyo malaman ito, pwede niyo akong kontakin. Mag-message lang kayo sa comment section ng ating programa. Ito po ang ating closing prayer, minamahal ko mga kaibigan. At dito nagtapos ang ating maiksing topic na ito. So bago tayo magtapos ay manalangin tayo at sikapin ang inyong abang lingkod na idalangin ko kayong mga nakikinig ngayon na mayroong iba't ibang mga bisyo. Yumuko tayo sa ating panalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa palaala mo na hindi lahat ng gusto ko ay nakakabuti sa akin. May mga pagkakataon, Panginoon, na yung panangyayais ko, inaasam-asam ko ay nakakasama pala sa akin. Kaya dakilang Diyos, sa pamagitan po na inyong banal na programa na ito, ay namulat ako ngayon sa inyo sa isang katotohanan pa. So ituro mo sa akin, dakilang Ama, kung anong dapat kong gawin. Tulungan mo akong makalaya sa anumang bisyo na kumokontrol sa buhay ko, Panginoon. May mga bagay, Panginoon, na hindi ko kaya talagang labanan ito mag-isa. Kaya lumapit po ako sa inyo sa oras na ito, Ama, upang tulungan mo ako na makalaya dito at tulungan mo ako na kontrolin po ang aking buhay para lalo ako mapalapit sa inyo. Naniwala ako sa inyo, dakilang Diyos. May bagong simula, Ama. At ang panimula na ito ayon po sa aming napakinggan ngayon na mensahe ay ang pasimula na ito ay nandyan po sa inyong anak na si Hesus Kristo. Tulungan mo kami, Panginoon, na magsimulang muli upang maituwid namin ang mga bako-bako at malayong mga bagay na malayo po sa inyong paanan. O dakilang Diyos o sa ito, Panginoon, ay ituro mo sa amin kung paano kami mapalapit po sa inyo, Ama. Bigyan mo ako ng lakas, Panginoon, na tumalikod sa kasalanan at sundan ka araw-araw. O dakilang Diyos, pakinggan niyo po ang panalangin namin ito. Pakinggan niyo po ang panalangin, Ama, ng aming mga kaibigan na sa online ngayon nakikinig. Tulungan mo sila, Panginoon, na malabanan nila ang iba't ibang mga bisyo. Sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen.